lala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong Teka muna. So, hindi daw po siya hininga ni Pastor ng pera. Okay. Tanong po, mga kababayan, nanghingi ba ng pera si Kibuloy? Meron bang instances na etong mga tao na nagrereklamo laban sa kanya ay nagsabi na kami ay hinihingian niya ng pera? Na kami ay hinaharbatan? Wala ho. Dahil merong diskarte siyang ipinagagawa. Ayon dun sa mga nagrereklamo, pinagpapalimos sila. Ang alam niyo, inaabangan ko sabihin dito ni Robin, alam niyo po, sa tagal po ng panahon na nagkasama po kami, kahit minsan po, hindi po man lang ako pinagpalimos ni Pastor. Di ba? Maria Josep. Uy. Sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino Bobo lang po. sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Alam niyo, nasa utak niya ho, extortion. Nasa utak niya extortion yung reklamo laban kay Pastor Kibuloy. Kaya paulit-ulit siya ng depensa niya na kahit minsan po ako hindi po ako hiningian ng pera. Diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Even once. Even once. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po. Ayan, magtatanong daw. Ano kaya tanong nito? Ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Oh, okay. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Kumita ba yun? Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y na. Teka. Anong comedy? Drama to. Tapos na yung comedy. Nagtatraba naman ngayon. Tuloy, Robin. Ang ibig ko pong sabihin, Tangina, kanina magtatanong ka, ngayon ang ibig ko pong sabihin. Ano ba talaga? wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Yun naman Ang pala gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa Ito na ho yung pamatay. Pakinggan nyo, ha? at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, Okay. kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Ay, Diyos ko po. Bakit? Ano to? Mensahe doon sa mga sa witnesses na nagtatago? Ano to? Yung mga witnesses pa ba nagtatago, Robin? Hindi ba't ito'y hindi ba't dapat ito'y mensahe niya kay Kibuloy na
Alam niyo po, ako po, inaakusahan din po ako no'n, eh. Ako po, hinarap ko po yung mga akusasyon laban po sa akin. Kaya ako, payo ko po sana rito kay pastor, pagka may, akusasyon, harapin niya po. Maging natatakot man tayo o hindi, harapin niya po. 'Di ba dapat gano'n 'to? Oh, baliktad, eh. Yung yung humarap mismo sa pagdinig, yung mga witnesses, yung mga nagrereklamo nandiyan. Abay, anak ng baka, sila pa yung papayuhan niya. O eto pa, pinapayuhan niyang harapin, humarap na nga, eh. Eto pa matindi. Na Uy, nakikita po yung mukha natin. o yun, kailangan naman daw pala nakikita yung mga mukha. O, ulit. Kung sino yung inaakusahan natin. Diyos ko po. Na nakikita po yung mukha natin. Paano makikita ni Kibulo yung mukha nila? Siya nga mismo hindi magpakita kahit anino. Oh, di ba? At hindi rin labag sa batas po na itago ang mukha, ang identity. Ito, babarahin to ni Riza Baby maya-maya. O, tingnan nyo ha. At kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ginang Tagapangulo. Tangina. Bagag ba? Baka naka-fentanyl. Excuse me. Diba? So, pinapayuhan niyang humarap. Harapin yung inaakusahan. Sabi ni Sir Leonardo, pwedeng-pwede sa clown si Binoy. Anong masasabi dyan ni Alan Kay? Naku, mati-threaten si Alan Kay dito. Yung kasi may direksyon, eh. Ito, ang dami munang liku-liko, tsaka biglang babangga. Kasi sablay. Di ba? Ito ngayon yung pagbara sa kanya. Shukran, Senator Robin. At bago yung aking maikling closing statement, Bias na bias po talaga. 'Di ba? Kitang-kita, eh. Tsaka isipin mo ito lang, isipin niyo na lamang po mga kababayan. Yung mga tao na yan, nanganganib ang buhay. Alam niyo ba, a day after, hinanap ko na yung mga Facebook account, yung mga naunang witnesses. Nako, meron pang iba gumawa ng Facebook accounts para lang harasin, lalo na yung babae. Tapos, yung lalaki ganun din. Hmm. 'Di ba? Ito babarahin ito rito tignan nyo. pagsuspinde ng hearing, nais kong i-reassure din Natatawa tuloy si Risa. ang ating mga victim survivors na witnesses, Elias Rene, Elias David, Elias Bias kasi. Jackson, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically, sina Elias Amanda at Elias Jerome, na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiteng ito. Batid din po namin mula sa unang pagdinig yung katakot-takot na pagbubunyag ng mukha, pangalan, pag-subject sa harassment online, pagbabanta. Loko pala to si Robin eh. Yung kanina sabi niya gumanap siya na laban sa mga NPA. Ito palang movie na sa Diyos lang ako susuko NPA naman pala siya. Wow, ayos ka Robin Yung isa sa mga una naming witness ay kinasing po ang kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo, kaya't kinailangan niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson, na mga kilala nila dati, 3 kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson, na mula nung lumabas ay patay na. At sa pare-parehong paraan, binaril 2 beses sa ulo. Yun ho yung dahilan kung bakit kailangan nakatago yung kanilang identity. 'Di ba? Ngayon, kung kinakailangan naman na makaharap sila ni Kibuloy, sa korte po, may paraan po dyan ang korte na,
Okay, kung gusto mong makaharap, o sige, kayo-kayo lang. O ito yung kwarto, dito kayo. 'Di ba? Kasi para mapangalagaan yung mukha, yung identity, yung pagkakakilanlan nitong mga nagrereklamo. Pinoprotektahan din 'yan dahil hindi naman po nangangahulugan na iniingatan mo ang buhay mo, nagsisinungaling ka na, takot ka na. Hindi naman. Lalo na yung katulad ni Kibuloy. Merong mga aligasyon na katulad ng binanggit ni Risa Ontiveros, 'di ba, na pare-pareho yung pattern. O merong bumabaril sa kanila, yung angel of death, anak ng tutsang. Sa Biblia may angel of death eh. Kay Kibuloy po, sa kanyang kaharian, may angel of death din. At yun ang kanilang kinatatakutan, plus yung glorified body ni Kibuloy, 'di ba? Hindi ho nagigets nito ni hindi nagigets nito ni Robin Padilla. Yeah, that's correct, Patrick. Si Arlene Stone, hindi nagtatago ng mukha yun, nakalantad talaga yun. Oh, yun nasa US. Ito namang mga to kasi nandito sa Pilipinas. At alam nila kung gaano katindi ang kayang gawin nito ni Kibuloy. Lalo na ho sa lakas nito sa mga politiko. 'Di ba? Alam niyo nakakapanghinayang lang eh. Kasi itong si Robin Padilla ho, bago pa magkaroon ng pagdinig, sinabi niya na yan na dito sa amin sa Senado sa dami ng napakinggan namin ng mga hearing dito, mga bibihira lang ang mga witnesses na nagsasabi ng totoo. Ganon. So ibig sabihin, sa dami ng pinakinggan nila doon, niwala siyang halos pinaniwalaan. 'Di ba? Eto lang kanina hindi siya nakapagtanong. Bakit? Bokeh ang utak, blanco ang linaw ng mga statement, 'di ba? Alam niyo kung ba't hindi po nakapiyok kanina yan, kasi wala si Kibuloy. Lilitaw po, magiging obvious na obvious, kapag ginawa niya yun, na dinurog niya, kung kaya niya, durugin sa mga pagtatanong, etong mga witnesses, mahahalata po talaga siya na may pinapanigan. Meron naman na po talaga. Naguhunos dili pa siya kunwari. Bago pa mag-hearing last year pa. Ang pagtingin niya na sa mga witnesses ay mga sinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Alam niyo yung totoo, kahit na yung mga yan nakatakip ang mukha, may nakakakilala sa kanila dyan. Kilala na yan ng ibang mga alagad ni Kibuloy dyan. Kaya lang, tong mga to, yan na yung pinaka-least or the best na magagawa nila para sa kanilang sarili, pagtakpan yung kanilang mukha para naman kahit papaano may napoprotektahan pa sila. Tapos Kikibuloy gusto nito ni Robin Padilla naka face reveal. Aba, ipa-reveal mo din si Kibuloy, paharapin mo rin, 'di ba? Magkita-kita sila sa mukha. Alam niyo pagka merong isang namatay diyan, tapos sasabihin ni Robin Padilla, wala akong kasalanan diyan Ginampanan ko lang yung aking trabaho. Alam niyo kahit sa anong rules ng korte, sa rules ng mga ebidensya at ng mga proceedings, hindi ho ipinagbabawal ang pagtatago ng identity ng isang nagrereklamo. Lalo na kung ito sa tingin niya ay manganganib ang kanyang buhay. Because after all, sa mga paglilitis po, meron pang tinatawag diyan na na cross-examinations. 'Di ba? May mga direct cross-examinations 'yan para talaga makita kung ito ba ay nagsasabi ng katotohanan, ito ba ay nagloloko lang dahil ito'y tumanggap ng bayad, 'di ba? O tinakot para maging testigo. Ay nako, Robin Padilla. Sayang na sayang ho yung boto, no? Tatyagain pa natin ito ng mahigit na 4 na taon. Ay nako, wag na Diyos ko, parang awa nyo na mga kababayan. Pagdating ho ng 2025, wag lang na ho nating bawasan ang clown sa Senado. Ika nga, kung hindi natin kayang burahin ang Senado na walang silbi, kung hindi kumontra ng kumontra, mag-power tripping, na wala namang nire-representa na sektor o distrito o grupo ng mga mamamayan. Talo pa ng party list Nationwide, merong nire-representa. Kung hindi po natin kayang burahin ang ating Senado ngayon, palitan po natin ang mga senador.
Hindi bali ng bago, hindi na baling yung datihan na napatunayan naman na natin na kayang maging senador, na kayang magpakasenador. Sila naman ang ibalik natin. Etong mga ganito, nako, pagdating ng 2028, pag ganyan pa rin ang mindset natin na i-rehabilitate natin, ika nga, i-revolutionize natin ang ating Senado. Di pagka ganun ho, di ba? Magiging maganda na yung ating Senado. Talagang talagang makikita nyo na yung mga brainstorming talaga. Yung hindi yung tipong ganyang nakakabobo. Taknan po siya, hearing pa lang eh. Ang hihilig pa naman mag-hearing. Di ba? Tapos ngayon, ito halatang-halata na po talaga na may kinikilingan. Oh, ay nako. So, iba muna natin yan. Oh my God, Robin. Kaya ho nasasabi tuloy na etong mga politiko di ba? Etong mga artistang politiko bobo eh. Kagagawa ng mga to eh. Alam niyo dati meron pang sinabing ganito yan si si Kibuloy. Dinilit na kasi to ng ng SMNI, video yan eh. Pastor Kibuloy, holy man, sabi ni Robin. Ginintuan ng mga salita. Yan. Ipasok nyo rin si Willie Revillame. Naku po, yari na tayo. Oy, congratulations kay Betchay. Di niya binoto. Di ba? Sa totoo lang, nakakabobo si Pinoy panoorin. Ay, totoo yan. Pasok pa si Willie, patay tayo. Wala na. Di ba? Hindi na magiging, committee bar na ang ating Senado. So, yan lang, patunay. Di ba? Na yan ni, talagang yung biases ni Robin Padilla.